Yo, what's up, what's up, what's up, what's up, mga pare ko, kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga. Eto na talaga, di ba? Nandito tayo para manghusga ng mga rapper na tanga, di ba? Syempre, bago ako mag-umpisa, gaya ng sinabi ko sa inyo, anong araw na ba ngayon? Linggo, no? Ngayong Friday, tapos Sabado na bukas, no? Linggo para lahat, walang pasok. Anong date yun? 22, 23, no? Linggo. 23 ng hapon. Yun, gaya ng pangako ko sa inyo, magla-live po ako at ako ay mamimigay ng 3 merch at 1 cup. 3 damit at 1 cup, mga bossing ko. 3 damit at 1 cup pa, dahil tayo ay naka 300k subscribers na. Maraming salamat po sa inyo, mga bossing ko. Pag-upload nito, pag napanood nyo to, tandaan nyo, linggo ng hapon, kailangan nakatutok na kayo sa YouTube nun. Magno-notif sa inyo, magla-live po ako mismo sa YouTube ko. At yun, doon ako mamimigay, doon ako magpapahula, magpapalaro. Syempre, kung nakasubscribe ka sa channel ko, pwedeng ikaw yung mapili ron. Kaya subscribe ka na, pare ko, kung di ka pa nakasubscribe. At yun po ay pasasalamat ko para sa inyong mga walang sawang nanonood. Maraming salamat po. Syempre, gaya ng dati, bago ako mag-umpisa, gusto kong pasalamatan ng mga walang sawang sumusuporta sa mga ginagawa kong kabutihan. Shinwear Clothing, maraming salamat. Eto po, ayan o, Dreamer. Yan. Shinwear po yan, sa mga gustong umiskor na ito. Itong suot ko, punta lang po kayo sa page ng Shinwear. Shoutout kay Kuya Mab Bagtingla, aka Mab pala. Kay Kuya Jordan Bagtingla, aka Mab. At kay Shin Rojan, aka Bosyo ng Mundo. Shoutout sa'yo, nak. Gracia Worldwide, kay Boss J. Chris. Maraming salamat, Boss J. Chris. I love you. Sobrang solid yung mga pinadala mo sa akin noong nakaraan. Maraming salamat. Distinctive Clothing, kay Madam Alex Liagas. Maraming salamat po. Egocentric, kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat, Papa Otep. Crown Manila, kay Kuya Nico Manning. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin palagi. I love you po. Yon, bali eto na, no? 2 weeks siguro nakalipas nung nilabas tong battle namin ni Zendlook. At yon, sige. Ito na i-reaction video natin. I-share ko rin sa inyo kung ano yung kung paano ko naisip yung mga linya ko dito at kung ano yung naramdaman ko pagtas ng battle na to. Let's get it on. Si Jonas nanalo ng coin toss. Pinili ng mauna si Zendlook. 2 minuto dapat. Unang banat para kay Zendlook. Yo. Salamat, Enigma, sa muli. Sobrang daming tao, no? Alam nyo, nung nakita kong ganyang karami yung tao, pukinangina, agad naisip ko na sana mag-click tong ginawa kong paghahanda. At yun, ayoko kasing mabigo eh. Ayoko mabigo yung mabigo sa mga tao. Hindi lang dahil sa hindi lang yung parang ayoko matalo. Hindi siya ganun. Kumbaga, alam niyo ako, marunong ako tumanggap ng pagkatalo. Pag talo talaga. Pag basta gusto ko kung ano yung baon ko, sana magustuhan lagi ng tao. Lagi naman ganun eh. Manalo matalo, laging gusto ko masaya. Muling pag-imbita. Nagpunta sa Salamat, Enigma, sa muling pag-imbita. Nagpunta sa ahon para magbisaya. Pisting yawa, litsika. Madalas Simple lang, no? Pumunta sa ahon para magbisaya. Pisting yaw. Ano yun? nagpunta sa ahon para magbisaya. Pisting yawa, litsika. Madalas na isdang oro ang bansag sa akin, di ba? Malaking isda, lalamon kay Jonas, parang kwento sa Biblia. Isa to sa mga unang unang sa akin na putang ina, lakas nun. Para sa akin lang, no, sobrang malakas yung linya na yon. Siguro sobrang kalmado lang binato ni Zendlook. Alam mo yun, malaking isda, lalamon kay Jonas, parang kwento sa Biblia. Ganun niya lang kasi binato eh. Pero siguro kung, syempre, Zendlook yan eh. Pero kung siguro kung binitaw niya na yung malaking isda, ang lalamon kay Jonas, parang kwento sa Biblia. Alam mo yung mga ganung
kumbaga, mas may ano sana, mas may impact. Ewan ko lang, kung ako, para sa akin lang yun, opinion ko lang po yun siguro kasi ganyan lang gustong umpisahan ni Zenlook, kalmado lang. Di ba? Malaking isda lalamon kay Jonas parang kwento sa Biblia. Ang pasakit Ganyan agad yung tao, malakas yun. at depresyon, nakakabaliw, nakakabalisa. Ang problema, tinatawanan, pero tumatawa ka na ng mag-isa. Masayahin at pabibo, pero may dinadamdam ka yata. Sadyang natuto lang tong payaso sa mga biro ng tadhana. Bisyoso na si Sadyang natuto lang tong payaso sa biro ng mga tadhana, sa biro ng tadhana. Kumbaga, lumakas ka lang or gumaling ka lang dahil sa mga nalampasan mong pagsubok, biro ng tadhana. Kaya ka lang natuto. Galing nun. Dahil syempre, binabato niya nga ako dyan na ako ay joker. Yun lang daw yung dahilan kung bakit gumaling ako. Dahil sa biro ng tadhana. Ang galing nun. sadyang natuto lang tong payaso sa mga biro ng tadhana. Bisyoso na si Jonas na higit sa 30 anyos, kwela at kulukoy at nakakatawa halos, ngunit sa loob ay malungkutin sa pagdurusa na kagapos. Ang buhay mo ay parang ilog, ngunit may salungat na agos. May tinatawag to na old god. Akala mo kung sino, iyong hinahamon mong idolo, ang gustong kalaban nun si Sinyo. Si Basilio, no? Si Basilio yung kinall out ko, si Basilio. Pero yung pag-goal out ko kasi kay Basilio, hindi siya paghahamon na, battle tayo Basilio. Hindi po siya gano'n Gusto ko lang siyang palabasin para makabattle siya ulit sa iba. Hindi sa akin kasi magkatrabaho kami ni Kuya Dave. Parang napaka labo na mangyari dahil magkatrabaho kami ni Kuya Dave, no? Kumbaga, kino-call out ko siya para mauga siya ulit na bumatel ulit. Lumaban kay Sinyo or kung sinong gusto niya makalaban. Pero yung yung gusto kong makalaban, hindi. Nagre-rebat ka rito, Nas? Nabuwang natnaaning kakahanap nung si Iho. Dapat pangalan mo, Sisa, na baliw kakatawag kay Basilio. Nung laban mo kay Range, nakakairita ng tunay. Nag-costume ka pa ng rugby boy, ganun ka naman sa totoong buhay. Galing, no? Simple lang. Simpleng jokes pero pasok. Costume ka pa ng rugby boy, ganun ka naman sa totoong buhay. Ika nga squatter, dugyutin ka daw boy, parang simoy sa baybayin sa sobrang alat ng amoy. Naligaw sa kakahuyan itong ninuno niyang engkanto, nilinis binuksan mga mata mo na sarado, isang binhi sa paraiso at ang buhay lumago. Makikita mo sa kawalan ng tunay na ako, mahinang komedyante. Makikita mo sa kawalan ang tunay na ako. Makikita mo, no? Kumbaga, makikita tsaka wala. Makikita sa kawalan ang tunay na ako. Parang yun, ibang tawag sa ganun. Parang mga opposite ba na parang ganun yung ano niya. Makikita mo siya sa kawalan. Wala kang makikita ron sa kawalan eh. Pero siya makikita mo siya doon. Pero ang pinaano niya ron na parang ako yung pinakamuka ng sa kawalan. Nilinis binuksan mga mata mo na sarado, isang binhi sa paraiso at ang buhay lumago. Makikita mo sa kawalan ang tunay na ako, mahinang komedyante, nagpapatawang kwanggol, ninja rin mo patay ninjo, wadya mo jawa katol. E-explika si Jonas kung gaano katukmol, babad yung J sa salita ko na parang taga-Bohol. Maraming kaganapan madali lang madama, bawat ikot ng mundo na aaninag ng mata. Misteryoso ang buhay, ako'y tila nagwala, hindi lahat ng sitwasyon na dadaan sa patawa. Pagkatao mo'y nasilip, sino ka ba talaga? Ako'y di malilin lang ng mga kwela mong dala. Nakita ko anino sa imahe nagtaka, isang taong malungkutin ang nasa likod ng payasong maskara. Sa Del Monte Spaghetti. Ang ina oh. Ini-spaghetti tayo Yung round 1 ni Zenlook nung live parang nasabi ko agad na kaya ko to. Yun. Naano ko to na tangina. Wala akong masyadong mabigat na narinig. Iba kasi yung inaasahan ko kay Zenlook eh. Kumbaga puta tinalo niya si MZ, kumbaga tangina to.
Aanuhan ako neto, kumbaga didibdiban, sisikmuraan ako neto para siya mga ganun. Pero itong round 1, naramdaman ko nangangapa siya dito. At nangangapa siya pansin nyo, medyo na ano siya. Tapos siguro dahil hindi pa siya makakuha ng malakas na reaction, no? Kaya parang hindi pa siya ginaganaan. Parang ano agad yun sa akin na parang, sige, tignan natin tong dala ko kung uubra. Parang ganun, sige, pukin ang ina. Parang ganun agad to nung narinig ko yung round 1 niya. Nasaksihan mo na ba ang mga engkantong nagkakarakrus? Nung live puta, nung pagsabi ko ron, ano yan, malakas yan. At ang lakas nung reaction ng crowd agad niyan. Talagang, pati ako nagulat na putang, yung palang nag-ano agad sila, parang, ano bang tawag siya ganun? Parang naano agad ako na, ay puta, paano pa yung iba niyong maririnig mamaya? Parang ano agad yun, nag-ano agad sa akin na putang ina, hindi ako nagkamali ng ano, ng ginawa. Parang gandi ako nagkamali ng ginawa. Kasi minsan may mga ano ako may mga jokes akong or may mga intro akong ano talaga sablay. Pero dito nung naramdaman kong ganun agad yung ano sa akin ng tao, doon parang sabi ko, pukin ng ina. Papalagtong dala ko kahit papano. Nasaksihan mo na ba ang mga engkantong nagkakarakrus? Makita ka ng mga ano, no? Mga kapre. Oh. Akin yung 2 bata Kaya pinagpupustahan nila bata, no? Mga ano na, yung mga tao na, no? Yung pustahan nila. Sige, kaya ako tong 2 bata. Puta, nag-aarakros, no? Pero yung engkanto na yan, yung mga ano lang yan, kumbaga, yung mga, may mga bisyong mga ano, yung parang mga, iba na itsura na itong mga to. Para siya mga ganon, mga tambay na ano. Yun lang yung pinaka ano niya. Wala pa? Diwatang nangangandidato. Malamang silu kasa'y napapaisip. Halika't aking ipapasilip. Kung sa pinanggalingan mo'y mababangis sa mga leon, dito yung mga buhaya na ninikit. Eto naman, itong ideya na to, naisip ko to dahil nung mga madalas pag napapanood ko si Zenduk, nire-repi niya rin talaga yung nangyayari sa Mindanao, tapos yung sa kagubatan. Kaya parang naisip ko siyang ipag-combine na parang eto naman yung nangyayari sa Maynila at sa kagubatan ng Maynila. Parang ganun yung naisip kong concept. Kasi si Zendlo ay lagi niya rin sinasabi yun. Yung taga Mindanao din siya. Yung sa mga gera-gera at yung... pero hindi siya yung typical na ganun Iba yung flavor ni Zendlo. Di ba't may mga kaibigan kang duwende? Meron din kami dito, tol. Ang malupit nasa TV, tas tropa ni Tanggol. Kaya kung hawak mo ang kagubatan ay wala akong pake. Ipapaalam ko lang sa'yo, pre, na walang engka-engkanto sa taong natatae! Yan naman, naisip ko lang yun na parang... Totoo naman ako para sa akin na totoo yun, nung mga bata kami, nung mga ilog-ilog boys kami. Kahit sabihin mo yung mga, may mga nuno-nuno na wala pare, pag inabot ka ng sakit ng tiyan, pre, walang sa'yo, walang engka-engkanto dyan pare. Putang ina, talagang tataniman mo ng bomba yan. Talagang, bahala kayo dyan. Kahit yung mga ahas-ahas, hindi mo maiisip yung pare pag taintay ka na. Iisipin mo dyan, puta kung saan mo ibabagsak to. Ibabagsak to. Parang ganun kasi siya Kaya naisip ko agad yun. Game! Jonas versus Zendlo? Tanginang match-up to, ang genius! Mas inaabang ang payata ng tao yung Enigma versus Phoebus. Tangina, ahon 15, boss? Tas
Tas itatapat mo ako kay Huyu. Puta, parang Megatron versus Labubu. Alam mo bang ang dami kong tinanggap? Wala kasi ako maisip na i-rhyme sa labubo eh. Kaya na ako na huyo. Wala akong maisip kung namang i-rhyme mo sa labubo. Wala akong maisip eh. Isip nga kayo ano pwede i-rhyme sa labubo. Na rhyme talaga, hindi yung i-slant rhyme na bobo, bubu, i-ano mo siya ng, hindi yung talagang pwede siyang itugma doon sa labubo. Gihan? Kasi ulang pala ako babagsak. Kung alam ko lang sana, tinanggap ko na yung comeback ni Crack. Alam mo ba, nung nalaman kong ikaw na talaga kalaban ko, nadama ko'y bad trip na masaya. Para akong niregaluhan ng bagong sapatos tapos wala akong paa. Pero alam nyo ba kung bakit kami pinagtapat? Style clash daw kasi. Para malaman kung kaninong estilo ba talaga yung lulutang. Kasi malalim daw to mag-isip. Ganyan din naman ako pag may utang. Tatawa rin si Zendlock eh, no? Maano mo rin na na-appreciate din ni Zendlock yung ibang style. Anong malalim mag-isip? Huwag mo nga akong inuulol. Pagkatapat mo, kaparehas mo ng estilo, lumalabas ang iyong pagkapurol. Napanood niyo yung laban nila ni Emar? Ayun, ginulpi siya. Kitang-kita na wala kang sinabi pagdating sa industriya. Eto na ba yung pambato nyo? Isang estilo lang alam, tang ina, nakakahiya. Sa bagay, orasan nga, di mo alam na naa-adjust estilo pa kaya. Sabi... Yung mga anggulong mga ganun, alam mo yun, napaka-basic lang nun eh. Pero nagtataka rin ako paano sila na-appreciate ng tao. Siguro nasa pagdadala lang rin talaga. Yo, ako'y malabong mapaatras parang kamay ng orasan. Ako, malabo rin mapigilan parang kamay ni... ni Saddam, ni Damsa. Kasi di ba may sinapak siya nung nakaraan, di napigilan yung kamay niya? Kita nyo! Tunay na pangalan ni Damsa. Alam ko Saddam talaga eh. Ewan ko kung nagkamali ako, pero alam ko Saddam talaga. Pangalan niya, ni Damsa. Yun nga, di napigilan kasi may sinapak siya nung nag-freestyle sila. Di ako predictable, tol. Angas oh. Kita mo? Kita mo? Yung ginagawa mong komplikado, tol, kaya kong simplihan. Wala nang maraming arte, pare, mas naiintindihan. Kasi mas ulul ako sa'yo, Lucas. Kahit saan mo ako dalhin, talinhaga, elemento o kahit magmalalim, lahat kaya kong tawirin. Huwag mo akong aningin, kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may 4 na paningin. Ito naisip ko to sa habang nagdadrive ako. Isip ko yan. Isunduin ko anak ko. Nagdadrive ako. Parang, kasi lagi nga sinasabi ni Lucas, 'di ba? Siya ay kabute. So, parang bumubukas daw yung ikatlong mata niya. So, parang habang nag-aano ko, ano bang pwedeng ilamang ano bang pwedeng iano din dun sa ikatlong mata? Tapos naisip ko, sinasabihan nga pala nila akong duling, no? 4 yung paningin. So, putang ina, pwede kong i-set up to. Para siyang gano'n na parang, oo nga, no, putang. Yung inisip ko na lang nun is yung rhyming bago siya dumating dun sa ako'y may 4 na paningin. Kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may 4 na paningin. Naano ko na agad yun, nabuo ko na yun. Ngayon, ang inisip ko na lang kung paano ko siya, kung paano ko gagawa ng tulay para mapunta dun sa na yun. Yun kasi madali na lang eh. Yung setup, madali na lang yung basta naisip mo na yung punchline. Kaya ang madalas talagang naiisip ng punchline muna bago setup. Pero iba kasi setup muna eh, tas yung punchline parang ang hirap. Ako kasi madalas ang iniisip ko talaga yung punchline muna eh. Yung setup madali na yun. Tsaka di ko akalain na ma-appreciate nila yun. Kasi hindi ko rin alam na parang putang ina, matatawa ba sila dito? Ano kaya mararamdaman nila rito? Kasi parang nilait ko rin dito yung sarili ko eh. Para siyang ganun eh. Pero hindi ko akalain na ganyan nila maano. Ewan ko kung anong tumakbo sa isip ng mga tao, kung
Natatawa ba sila dahil nilait ko yung sarili ko or nalulupitan sila na may ganong linya ako? Hindi ko alam. Kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may 4 na paningin. Pero meron kasing tinatawag na foresight eh. Yun pa yun yung isa. Ako'y di mo malalamangan. Kung usapan lang ay gulangan, nanliligaw ka pa lang sa sining na to, marami na akong inanakan. Di mo man lang natunugan, kaya kitang paglaruan. Ang pagpili sa akin ay parang pagpitas mo sa puno ng katangahan. Yun, yung parang yun. Naisip ko lang rin yung puno ng katangahan, tas puno. Puno ng katangahan dahil madalas nga inaano ni Lucas yung mga puno-puno. Yan din, naisip ko lang din. Madalas talaga punchline muna naiisip ko. Ha? Gets nyo? Kita mo? Kaya wag mo akong husgahan at wag mo akong diktahan sa dapat kong gawin sa gantong debate. May gatas ka pa sa labi, sanggol ka pa tinihili, marami na akong diskarte. At dapat una pa lang, alam mo nang ako lang ang magdadala sa'yo pare. Sa madaling salita, papunta ka pa lang. Sa aking pagaling yung pamasahe. Parang kahit ako putangin na pag nakakabuo ako ng isang round na may seryoso, kahit ako may doubt ako sa sarili ko na parang ano to ano kaya nila to? Parang kasi ako kahit ako dati naman ginagawa ko naman talaga yan dati. Ginagawa ko yan. Nagaganyan din ako yung mga seryosong bara. Nagaganyan ako dati. Pero kasi nasanay na kasi yung crowd na ano ko na bobo. Kumbaga nasanay na yung crowd na bobo ako. Kumbaga ay pag gumagawa ako ng ganyan, ano yan, sugal na parang sige, bahala kayo kung ma-appreciate ninyo na may ganong side din naman talaga ako na may seryosong side din naman talaga ako sa stage, sa battle. Pero pili ko lang, kumbaga ginagawa ko lang siya pag nakakaramdam ako ng alam kong yung kalaban ko ay talagang hindi mo siya pwedeng ululin lang basta. Parang naano ko rin kasi yan, parang ito hindi ko to pwedeng ululin lang. Kailangan may baon din akong ano rito. Kahit papaano ay papalag dun sa baon niya. Kaya si Zenlook, nung inano sa akin yun, yung naisip ko na kailangan meron akong kahit papaano, meron akong matigas na pambato. Hindi ako pwedeng magbato ng tinapay dito. Kailangan may ano rin, may bato rin akong pambato, pang itcha. Yun, round 1. Yun yung naging ano ko sa round 1, no? Eto, siguro, kung ano, dito talaga, pwede kong masabing lamang ako sa round 1 para sa akin. Nangangapa pa lang si Zenlook eh. Pakinggan natin round 2. Game. Magseseryoso raw siya kay Nikki. Ako'y nagulat sa galaw. Ang lakas ng amats mo bawal droga sa Davao. Huwag ka na magseryoso. Ako sundin mo ha. Di porkit kasya yung sapatos ay susuotin mo na. Si Nikki... Lakas nun, di porkit kasya yung sapatos, susuotin mo na. Galing nun. Amats mo bawal droga sa Davao. Huwag ka na magseryoso. Ako sundin mo ha. Di porkit kasya yung sapatos ay susuotin mo na. Yun nga, tulad ng sinabi ko, yun yung inaano ni Zenlook na huwag ka na magseryoso, di naman bagay sa'yo eh. Baga mo na suotin niya sapatos na yan, hindi bagay sa'yo yan. Ba? Para siyang ganun. Kaya minsan ako, nagkakaroon din ako ng doubt sa sarili ko na parang gawin ko pa ba to. Pero kasi may ano rin ako eh. Alam mo yun, may rapper side ako na parang, hindi naman sa pagyabang, no? Putang ina, pagdating sa mga collab na mga hardcore na kanta, kahit pa paano naman, marunong naman ako, no? Kaya ko naman ding mag-ano. Pero kasi, yun nga, minsan pinipili ko lang din sa kalaban talaga. Binabase ko sa kalaban. Si Nikki, komedyante. Pag nagseryoso, barako. Si Jonas, komedyante. Komedyante lang talaga, bro. Huwag mo na siyang gayahin. Yung estilo mo'y malabo. Huwag mo na subukang suotin yung sapatos ng kabayo. Ba't ito kalaban ko? Boss, ang labo. Walang bilang, tinitira parang bola mano.
Mamumulat pag pinalo, pagkat dito wala akong galang. Pagkabiyak, matatauhan, parang kwento ng kawayan. Salita ko Pagkabiyak, matatauhan, parang kwento ng kawayan. Kasi diba dun galing si Malakas sa kwento ng ano. may honor, ako'y tapat palagi iho. Napudpod na ang iyong mga ngipin, kakanguya mo ng prinsipyo. Sa laban nyo ni C9, kitang-kita dun sa video. Nahiya na sa pinagsasasabi mo, tinakbuhan ka ng sarili mong pustiso. Naakit ka sa disenyo, kulay napakaganda. Nabihag ang damdamin mong di nakapaghanda. Nasakin ang tahanan mo at di ka dapat mangamba. Gamu-gamong nahuli sa sapot ng gagamba. Sa langit ang espiritu, ang katawan kay gaya. Nilinis ko ang mata ko sa ilusyon ng maya. Simbolo ng dila ko'y matalim na espada. Ginagamit ang talas palayain si Esperanza. Kung si Markong Bungo, pumuputol ng papel gamit ang dila. Iba ang sulat ko, brother. Pumuputol ako ng dila gamit ang papel. Ngayon kalaban mo si Lucas, sa tingin mo lalamang ka. Kahinaan mo, mga baliw, patunay lang yung laban mo kay Manda. Ako sa'yo'y naawa, ng utak mo yaking nasilip. Tanggalin mo na ako sa ulo mo para wala ka ng mabigat na iniisip. Material ko pag humulog siya, hustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Okay ng ina mo, ang lakas nun. Ang lakas nun, pag hinawakan mo mga lapis ko. Ano? Pag hinawakan mo lapis ko, madudurog mga buto mo sa daliri. Madudurog, mababali. Wala ka ng mabigat na iniisip. Material ko pag humulog siya, hustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Maghinay ka sa yabag na ino-orkestra mo palaboy. Pansin nyo, pag nakakakuha si Zendlock ng malakas na reaction, nagkakaroon siya ng ano bigla. Ganun kasi minsan nakakapatay talaga ng enerhiya pag nararamdaman mong walang masyadong nakukuhang reaction yung bara mo. Material ko pag humulog siya, hustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Maghinay ka sa yabag na ino-orkestra mo palaboy. Natutulog ang elemento na sa ilalim lang ng kahoy. Mapapatawag ka sa Diyos kapag nag-rap na tong si Manoy. Parang agwa bindita, dinadasalan ng aking daloy. Mahina, parasitiko, lintay matutuli. Pabibo na si Jonas ay magmumukhang mayumi. Susundin ko ang layunin, mauubos pag nasuri. Ubusin at tapusin ang lahat ng di ko kauri. Solid naman yung round 2 ni Zendlock dito, no? Yun nga lang, parang kung mapapansin nyo, sa akin lang, ayun, opinion ko lang. Ito, seryosong opinion, Malakas yung sulat ni Zendlock talaga, Sa totoo lang, malakas talaga, Pero kasi minsan, hindi siya paano ba to? Hindi siya nakadirektang, hindi siya nakadirektang minsan para sa kalaban. Kumbaga may mga sinasabi siya diyan na siguro yun yung buto mo sa daliri, pwedeng tumama siya sa akin dahil ayun nga, dahil hindi nga ako tingin nila hindi ako nakapagsulat na mabigat, pwedeng tumama talaga sa akin yun. Pero yung mga esperanza, may mga binanggit siyang ganun Ito hindi ko inaano si Zendlock dito Kumbaga para lang sa pananaw ko, no. Pero malakas 'yun. Malakas yun, no? Malakas yun, yung mga linya na yun ni Zendlock. Hindi ko lang din alam bakit sa live, hindi ganun kaano yung impact niya, no? Hindi siya ganun kaano yung impact niya. Kumbaga, siguro pag ni-replay, katulad na ito sa replay, maano mo rin talaga siya na may mga malalakas din talagang suntok si Zendlock. O siguro nasa pagdadala ng estilo, ito kasi yung sinasabi daw nila na may mga nagsasabi na pwedeng pumasok ng Battle of the Year itong laban namin ni Zendlock. Dahil style clash daw kasing nangyari. Sobrang nadala namin yung estilo na namin, no? Na gamay namin. Sobrang nadala daw namin na pag namin.
para sa akin, mas solid tong round 2 ni Zendlo kaysa dun sa round 1 niya. Para sa akin. Okay, pakinggan natin round 2 ko. Tapos naka-body pit. Wala na, no? Walang setup, walang rhyming. Ano lang, parang minsan kasi sa sobrang minsan nakakalimutan kung alam mo, minsan gano'n, nakakalimutan ko, minsan nadadala ako ng kulit, minsan nakakalimutan ko na kailangan ko palang mag-rhyme ng minsan isasalita na lang ako. Minsan pag may nagpa-picture sa akin, Dol, pa-picture, idol na idol kita. TikTok na. Parang, tara mag-TikTok tayo. Hindi yung picture. Mga ganun. May agad ako, may pang-sagot agad ako minsan na naiisip. Parang ganun lang din yung nangyari dyan sa battle na yan. Minsan, tulad yan, hindi na ako nag-rhyme. Puta, nagsalita na lang ako. Tapos sila lahat. Taas naka-body pit ka, pre. Bakit pautong? Ano yun? Dapat kahit mga forma mo, maayos na forma, pre. Para naman bagay sa sinasabi mo. Tulad no, walang rhyming. Puta, parang nag-ano na lang ako. Ilan to naka-body fit para ka mag-gym, boss? Mapuputal ang mga kamay mo sa daliri pag ginawa. Kamay mo sa daliri. Puta, mali pa no? Mapuputal ang mga kamay mo sa daliri pag ginawa. Imbis na maputol ang mga daliri mo sa kamay. Ungas eh. Mapuputal ang mga kamay mo sa daliri pag ginawa. Ang ina na ito, magta-type na lang ako, pre. Ba't ko ka? Type na lang. Yan, hindi kung tutusin, hindi siya anong rebat eh. Kasi wala siyang rhyme eh. Kumbaga parang ano lang yan, namiloso po. Namiloso po ka lang, hindi ka nag-rebat, namiloso po. May mga pilosopong rebat, no? May mga rhyming talaga. Pero ito kasi namiloso po ka lang. Kumbaga, sinabi mo lang yung pwede mong gawin dun sa inano niya. Round 2 na. Pag-usapan naman natin yung nilabas ng flip-top na article tungkol sa battle natin. Sabi doon pagdating sa akin, si Jonas, biyasa sa komedya. Yun lang. Mababasa nyo kasi article, yun lang talaga nakalagay dun eh. Si Jonas, biyasa sa komedya. Wala na, yun lang. Tapos kay Zendlock na. Kaya parang putang, alam nyo eh, ano ko yun eh, buo na round 2 ko. Buo na yung round 2 ko, sa totoo lang. Buo na yung round 2 ko. Tapos nakita ko nung pinost ng flip top yun. Puta, nakaisip ako ng putang dugtong ko nga to. Kaya kung mapapansin nyo, ang haba ng round 2 ko. Sobrang haba ng round 2 ko. Kasi tapos na yung round 2 ko. Doon yung nag-umpisa sa pinakinggan ko mga ginawa mong awit. Doon talaga nag-umpisa yon. Tapos ko na yon. Yan yung pang-umpisa ng round 2 ko. Pero nung nilabas kasi yung article, parang nakaisip ko, tangina ba't ganun? Parang parang naisip ko may inaano ko dito Parang, kaya dyan nagkaroon, kaya yan, nabuo ko yan. Yun, si Jonas, biyasa sa komedya. Yun lang. Pagdating kay Zendlock, si Zendluca. Zendluca kasi nasulat doon, di ba, boss? Zendluca. Si Zendluca, armado ng mga solidong left field na lirisismo. Yun talaga yun, yung nakasulat doon. Parang, talaga maangas pag binasa mo yung, maangas talaga, di ba? Yun sana ko yun. Tangay na, boss. Hype na hype Buhat na buhat Pag sa akin, komedya lang. Pag sa kanya, armado na mga solidong left field na lyricism. Ang ina may tampo, no? May tampo ka, boss? Boss, hindi halatang meron kang favoritism. Ba't naman ganon? Para namang ang labo. Kulang na lang sabihin mo sa akin, mag-PSP ka na lang, Joe. Pero laban pa rin, game!
Yan, dyan nag-umpisa yun. Dyan na yung pinaka-umpisa talaga ng round 2 ko. Kaya akala nga iba ba't sobrang haba daw. Dyan pa lang nag-umpisa yung round 2 ko. Pinakinggan ko mga ginawa mong awit. Puki ng ina, offbeat si Arik! Yo, what you gonna was? No. Palang putang ina. Pero si Arik naman, kahit naman binibiro-biro namin na ganyan si Arik, puta malawak na tao yan. Puki ng inang yan. Hindi yan yung bastang na ano. Tawanan ka lang yan. Pero alam naman ni boss kung gaano ko siya kalabo na mahal na mahal ko si Arik. Yun nga, kumbaga inaano ko lang ulit. Parang kumbaga sa kinukuha ko lang ulit yung ulit ng tao na, sige, ako na, round ko na ulit. O, sige, kunin ko muna ulit kayo, yung attention nyo ba? Kasi yung ganun. Panood nyo? Concert ni Andrew E. Oo Ang pala. bangis ni boss, ang bangis! Buti na lang kasama niya si Kuya Kebs. Ang galing humabol eh. Wala sa boombox. Beatmaker din pala nila si Kuya Kebs. Sa mga hindi nakakilala si Kuya Kebs po, yan, yung shooter, yung cameraman ng Flip Top. Shoutout kay Kuya Kebs. Sobrang sobrang flexible. De, joke lang, boss. De, may mga kanta talaga to. Ang title, Gabay, Hiraya, Tatlong Hiwaga, Tang-ina pang palalim na mga may isip na mababaw. Yung tipong ang sarap i-sound trip bago ka magnakaw. Sound trip no. Sound trip tayo, pre. Tara. Takas na ito, pre, Tara, putang ina, nakaw na tayo. Tara na, pre, putang ina, nakaw na tayo. Tara na. Puki ng ina mo. Pag pinakinggan nyo buong album neto, yung dulot sa isip di nakakatuwa. Magugulat ka na lang isang araw, tumatay ka ng nakadapa. Kasi sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, wait lang sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, may lyric siya dun na, ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa Pero pakinggan nyo yung mga kanta ni Zenlook. Talagang iba po siya. Iba siya sa mga sobrang talaga si Zenlook. Sobrang makatang-makata siya sa paggawa ng kanta. Siyempre, ang battle po kasi kumbaga, kailangan mo siyang kailangan mo siyang tarantaduhin eh. Pero sa kabilang side, yung totoong talaga, maganda mga kanta ni Zenlook. Talagang hindi siya yung typical na makikita mong rapper na geng-geng na yung na mga katulad ko na puro katarantaduan o puro mga gangsta o makata talaga yung sulatan ni Zenlook. Syempre yan, battle yan, kaya kailangan mo lang gawing anggulo sa kalaban. Pero props sa mga kanta ni Zenlook, magaganda mga kanta ni Zenlook, painggan nyo. tuwing nakasulya. O baka di nyo nakuha, ulitin ko. Ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Kumbaga yan, ine-exage ko lang. Pero yung tinutukoy niya doon na ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap, ako'y nakapikit sa tuwing nakasulyap. Kumbaga, inaano niya ron na nakatalikod. Kumbaga, umaano siya sa realidad. Kumbaga, tinatakasan niya yung realidad para mapunta siya doon sa imahinasyon niya. Tas nakapikit sa tuwing nakasulyap. Sa imahinasyon. Alam mo, syempre, pag nagmumuni-muni ka or kung may ginagamit ka mang kung ano man yung ginagamit mo, yung kabuti daw, para makapunta ka ron, alam mo yun, kailangan mong magmuni-muni, nakapikit, or basta, yun yung pinaka-meaning nun para sa akin. Pero syempre, yan, gagawin mong komedya, gagawin mong katawa-tawa, yun lang. Pero sa realidad, maganda talaga yung kanta ni Zenlook. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulyap. Palakpakan natin lahat,
Junela ng flip top. Pang! Ana. Ikaw ang minsan sa palagi, metolohiya sa'yo'y maaari. Kupal, Kahit no? lahat ay Uy, mawala oh. na. Boss, iba yun? Hindi, iba yun. Yan ang napapala mo, kakakain ng siomay na pusa. Oo, sabi niya yung sa laban nila ni Emzite. Ano ba yun, todo niya pang sinigaw. Kahit maging Persian cat ka pa, gagawin ka lang siomay sa Mindanao. Siomay? Baka siopaw? Oo din siya eh. Si Sendlo kasi mararamdaman mong na-appreciate niya yung binabato sa kanya ng kalaban niya kasi nakikinig siya. Nakikinig, nagre-react siya. Hindi yung react na madidistract ka. Yun, parang napansin ko na syempre, gano'n naman talaga tayo eh. Kumbaga, parang ang dating lang naman kasi niyan, nagbabattle kami. Para lang ma-express, namin yung maipakita namin yung talent namin. Kumbaga kaya ako kalmadong-kalmado lang din ako dyan dahil gusto ko lang tong sabihin, gusto ko masaya lang tayo, pare, masaya lang tayong maglalaban. Yun. Bababa tayo sa stage na to na magkaibigan tayo. Walang parang ganun. Para sa akin ganun yung ko diyan. Kaya yung mga konting galaw, kumbaga napapansin ko dahil hindi ko masyadong iniisip yung mga yung mga bagay-bagay na kailangan malakas to, yung mga ganun eh. Kaya yung mga simpleng galaw is napapansin ko. Aware ako dun sa nangyayari. Baka siopaw? Oo din siya eh. Na-realize nga, ang hirap sa'yo, ngayon mo pa na-realize. Pare, siopaw. Puro kakatangahan. Boss, ipasok mo to ng uprising, bobo rin sa palaman. Gabi. Yan, kakaganyan mo, munti ka nang di makasakay ng eroplano. Paano walang kaano-ano? Hininga ng ID, sumagot si Gago, ako'y paru-paro. Paru-paro? Bulbulin ka na, tangina, gusto mo maging paru-paro? Tas minsan gamo-gamo. Yan ang napapala mo, Lucas, kakakain ng damo-damo. Unang lapag neto sa Maynila, inabot ng katakot-takot, mga pare. Sumakay ng taxi nung sinisingil, binabayad niya kalapate. Ito din si Sento. Dinudugtungan pa no? Alam mo yung pag naibato na yung punchline, mag-a-adlib pa ng katarantaduan. Pagpasok sa hotel, na-stress si Arik, Diyos ko Lord. Nasa lobby ka pa lang daw, puta, naguhubad ka na ng short. Gaano pa lang si Arik, nag-i-inquire mo. Makita ko si Sendlock, nag-uubad na ng short. Uy! Nagawa mo dyan! Hindi, tutulog na ako. Boss, hindi tayo dito matutulog. Labi pa lang daw. Gago ang puta. Pagpasok ng kwarto, puta, biglang gininaw si Abnoy. Nagre-request kay Enigma ng kwartong may apoy. Boss, tawa. Natatawa ko sa reaction ni Sendlock eh. Tawa rin ng tawa eh. Biglang gininaw si Abnoy. Nagre-request kay Enigma ng kwartong may apoy. Boss, tawa. Ang lambot pa raw ng higaan. Panay reklamo to si Damuho. 2:00 ng madaling araw si Arik pinaghahanap mo ng puno. Kaya dinala na lang nila plasma to sa club. Kaso puro ring katangahan. Yung babaeng sumasayaw ng hubot-hubad, puta, gustong damitan. Pinag-table ng babae. Si Utol kinabahan.
First time niya raw magkaka-chicks na hindi putol yung katawan. Hoy! Probinsyanong kulot! Yung buhok mo nakakayamot. Sa tuwing wala kang balangkot, mukha kang pumapalag na balot. Hindi naman sa nilalait kita. Pero minsan yung forma mo, ayusin mo naman. Tanginan to, tuwing may battle sa flip top, kala mo taga dyan lang. Kala mo magtatanong eh. Laban nila ni Apok, tanginan to, nakapulong bulaklakin tas yung sombrero pang magsasaka. Ang pinagtataka ko lang, ba't di ka nakapaa? Ang ina, no? Alam mo yun? Okay ng inang yan. Ha? Hindi mo alam kung bumabattle pa ba o ano na lang, kikipag-asaran na lang eh. Ay. Bago matapos tong round to ko, may sasabihin lang ako sa Chong. Lucas, kamukha mo yung unanong kumakain pa ganun. Round 2. Ito yung naging controversial dito eh. Marami nagsasabing dikit. Dikit yung round 2. Pwedeng kay Lucas, pwedeng sa akin. Para sa akin, ito naman opinion ko bilang battle MC, no. Para rin maano nyo yung ano ko dito, tingin ko dito sa round 2 namin ni Zenlock, no. Pwedeng sobrang dami ko kasing binato, no. Kaya talagang mukhang lumamang din ako, no. At si Zenlock naman sobrang solid na technical yung binato niya ng round 2. Tapos sa akin sobrang puro jokes din. Etong round 2 na to ay depende na lang kung anong trip mo. Yun eh, kung anong trip mong technical, pwedeng kay Zenlock, trip mong jokes, pwedeng sa akin. Ito yung mga ang maglalaro talaga rito is kung paano mo madadala ng maayos yung dalang. Kunyari, presko yung binigay ng Uzi. Isang armas lang yun, isang uri lang ng baril yun. Kung paano mo dadalin yun. Kung paano mo papatayin yung kalaban mo sa paanong diskarte. Pakiramdam ko nagawa naman ni Zenlock yung part niya, yung technique niya ng malupit. At pakiramdam ko na ibigay ko rin naman ng maayos yung technique ko. Depende na lang sa panlasa. Kung yun siya para sa akin. Napansin ko sobrang haba rin pala talaga ng rounds ko, no. Sobrang haba rin. Yun nga, itong round 2 na to, nasa inyo kung paano nyo siya ibabalanse, kung paano nyo siya ititignan ba. Kasi kung ibabase ko to sa crowd, pakiramdam ko lamang ako dito sa crowd, no? Kumbaga nakengkoy ko talaga rito si Zenlock. Pero kasi dito nga sa video, may mga malalakas talagang suntok si Zenlock. Yun na, depende kung kanino kayong kung umay na kayo sa jokes, pwedeng kay Zenlock. Kung umay na kayo sa technical, pwedeng sa akin. Yun lang, nakadepende yan sa kung sinong trip nyo. Yun lang din para sa akin. Pero ito kasi mga battle na masasabi mong puta, pares nilang nagawa yung dapat nilang gawin para sa akin. At yung opinion ko naman, yun lang talaga po yung kaya ko. Waga, kung ano yung pinapakita ko sa stage, yun lang. Yun lang po talaga yung kaya ko, hindi ko kaya boss, ano ako dyan, boss? Tatayo lang ako dyan bilang pinakatangang nakatayo dyan sa stage. Parang ganun lang siya. Nakadepende sa taste nyo. Pero yun nga, sa lahat ng nakapukpukan ko sa battle, isa si Zenlock sa malakas din talaga. Pinakamalakas na nakapukpukan kong technical. Tatlo yan eh. Sayad, Batas, Zenlock. Para sa akin, yung tatlong yun yung mga M-Zite. Yung talagang pukin ng ina, hindi ko makakalimutan na laban ko sa flip top.
Che, yung suot ko raw masikip. Astig kasi pag ganun. Ikaw, iiwanan kinang punit-punit parang pantalon mo ngayon. Yeah, kaya ako nag-react ng ganyan kasi short yung suot ko, short. Baga parang naisip ko na short. Parang tinawag niyang pantalon. Parang kaya ganun yung naging reaction ko. Parang naano agad ako na, boss, ano to? Parang Tapos ano, left field na naman, left field. yan, Nakakasiwa. putang ina, sobrang lakas niyan. Ikaw yung tunay na left field kasi yung mata mo palaging nasa kaliwa. Tangina mo, ano ka ngayon? Lakas niyan. Oh, check. Ikaw si Jonas sa Biblia. Inahas si Eva at Adan ayon sa papel. Ang tao, pinatayog niya ang tore ni Babel. Naghiwalay ang linya ni Isaac at Ismael. Binenta si Kristo ng apostol na karakter. Sa sagradong tipan, may bawal pumatay. Parang yun yung nakasabi. Binuklat ko yung Biblia, kahit bihira yun mangyari. Kung nabasa ko sana ng buo, susundin ko sana ng maayos. Kaso papatayin pa rin kita kasi yung Biblia hindi ko natapos. Zendlok versus Jonas, style Papatayin pa rin kita kasi yung Biblia. Hindi, ano? kasi yung Biblia hindi ko natapos. Zendlok versus Jonas, style clash nga raw no, sobrang kakaiba ng estilo ko, lahat ng laban ko ganto. Tangin, ang galing nun. Sa sobrang kakaiba ng estilo ko, lahat ng laban ko ganto. Parang lahat, kahit itapat nyo sa technical, iba ako. Kahit itapat nyo dyan sa Joker, iba ako. Galing nun. Pag naghahanap ng butas may lumulutang na teknika, mga mata ko may pakpak parang anghel sa Biblia. Yung ganitong mata. Oy! Biglang ganong, ang galing ng pasong. Gantong mata. Bihira sa sibilisasyon natin. Nakakakita to ng mga signos at pangitain. Ika'y nakakalinlang kahit sa taong marunong magbasa. Ang tunay mong intensyon ay di nakikita sa mata. At di ibig sabihin sa ginto ikaw may-ari. Kahit kamukha mo yung diwende sa dulo ng bahaghari. Nagbabattle review pa to. Huwag mo akong aningin. Ba't ako maniniwala sa pananaw ng taong may problema sa pagtingin? Galing nun. Ba't ako maniniwala sa pananaw ng taong may problema sa paningin? Ngayon, pag-ibig ang itinanim nang maibalik ang lahat sa balanse. Matagal na ako na nakapikit sa nakakasilaw ng mga brilyante. Hinukay sa kailaliman ng di na makita ng mga diamante. Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre. Humahakbang ng matibay sa bawat pagitan ay nakaabante. Mutya ay binahagian ng ginto at pilak na parang galante. Natalo ko yata si Emset yung napakatikas mo raw na kumpadre. Apo ng apo ni David nagpapatalsik ng mga higante. Lakas nun. Dito na talaga pinaka si Zendlok. Kumbaga, dito na siya naging barumbado talaga. Pumasok ako sa langit, ipo-ipo ang dala. Gabriel pangalan ko sa paraiso ni Ama. Naghuhukay ng malalim sa aking unang pagkatalo. Nililibing ang katawan ng aking lumang pagkatao. Istruktura mo't anatomiya, nakakaaliw yung tropa. Kukunin ko ang iyong laman at kakainin ko yung sobra. Yung bangkay mo't kalansay, ihahagis ko na parang obra. Butot balat lumilipad na parang saranggola. Ang ina mong galing nun. Butot balat lumilipad na parang saranggola. Ano lang dati yun, di ba? Bugtong, no? Bugtong lang natin narinig yun, pero nagamit niyang armas. Yung laman at kakainin ko yung sobra. Yung bangkay mo't kalansay, ihahagis ko na parang obra. Butot balat lumilipad na parang saranggola. Linyang paradoksikal, talinghagang di nagkulang, bulgar. Paradox. Alam ko yun yata yung baliktarang ibig sabihin. Na pagsesekreto kaya yung lalim lumulutang. Yun, lalim, lutang. Galing. 10 taon ka na sa battle, makikita mong malinaw na ang isang karaniwang tao ay isa ring pambihira na halimaw. Yun. Paradox. Karaniwan, tsaka pambihira. Lalim, tsaka lutang. Galing. Sobrang solid na itong round 3 ni Zendlok, no? Halos kada 4-bar setup niya, ang lalakas ng suntok. Kahit yung setup,
kinurot. Tang ina nun ah. Ano sabi ni Arik? Ano ka ngayon? Tang ina mo. Ang lalim magsulat ni Borge. Tangina, tawag niya rito pantalon. Yan yung utak mo, ang short. Kung ina na ito, Gabriel! Gabriel ka pala eh! Gabriel! Gago. Ang ina na ito. Higante, si M-Zite, kasi laki ko lang yan. Higante tingin sa'yo, putang... Boss, ano na tingin mo sa akin? Bukin ng inang yan, kapre, parang gano'n. Hindi, magaling naman si Zendlock eh. Magaling si Zendlock talaga. Sablay lang yung forma, pukin ng inang to eh. Sige. Kakasabi mo lang. Usog ka rito pare, baka malaglag ka dyan. Concern, uy! Alam mo ba, nung tinalo mo yung idol kong si M-Zite, ako'y na-pressure ng gusto. Sabi ko, hindi pwede to, dapat matalo rin ako. Katulad yan. Katarantaduhan lang na naisip ko na, tangin, natalo niya si M-Zite. Dapat matalo rin ako nito. Parang hanggang sa naisip ko na pwede ko siyang gamitin. Pwede mo gamitin yun, no? Parang naisip ko lang rin. Tinalo niya si M-Zite kasi namingwit siya ng isda sa ulap. Namingwit ka ng isda sa ulap? Tang-inang bigat! Tara, lutuin na natin yan, pre. May tropa akong kidlat. Kidlat! Smaglas! Kidlat! Tang-ina neto, namimingwit sa ulap. May tama ka na sa utak. Kaya pala sa VIP room, kinakausap mo yung duhat. Tang-ina neto, sa ulap namimingwit. Ganyan ba maging malupit? Lucas, magkaiba ang matalinhaga sa may saltik. Kakapilit mong maging malalim, ikaw na nagtutunog komedya. Alam mo ba, nung sinabi mo yon, lahat sila nagpigil ng tawa. Kunyari lang yan na pa. Ooh. Pero sa isip-isip nila, baliw na yan, pre. Lucas ang Parang eto naman, ganun, jokes pa rin. Pero hindi na siya aabot dun sa sobrang lakas ng ginawa ni Zendlock sa round 3. Alam mo yan, jokes ulit. Pero hindi niya na kayang umabot sa sobrang lupit ng ginawa ni Zendlock sa round 3. Kain yung kabute, hindi yung tae-tae. Sa mga nagmemetapora, di naman ako kumukontra. Ang sa akin lang, gawin nyo yan ang hindi nakadroga. O sige, sabihin na natin hindi ka adik. Nasa wisyo ka na. Eh paano na lang puta kung may bisyo ka pa? Diba? Paano kung may bisyo ka pa? Paano sabihin mo? Tatay ka sa kamay. Wala na nagpa-freestyle, no? Kasi isipin nyo, si price tag nagaganbars. Dyan ako nung nireview ko ulit yung sulat ko sa notes, chinek ko, puta meron akong 8 lines na natalunan. Sayang, hindi ko nasabi yung 8 lines na yun. Diyan ako nagkarambol rin na lito-lito. Si price tag, uy, mali yung sinabi ko, parang, hindi, tangina, yun yung fake joke na walang punchline, di ba? Tinawid, di ba? Tinawid. Paano na lang kung may bisyo ka pa? Inulit, di ba? Inulit, di ba? Pukin ng ina mo, wala na. Ano na mahugot dyan? Paano na lang kung may bisyo ka pa? Kasi isipin nyo, hindi naman akma yung mga sinasabi niya, yung mga ini-spit niya sa tunay niyang pagkatao kada round. Tang-inan to, yung verso pang ermitanyo, tas may TikTok account. Ang sa akin lang, sobrang layo ng pinapakita mo sa Sokmed, tapos dito sa entablado.
Tapos magtataka ka kung bakit di ka pinapansin ng mga tao. Yan, bago dumating dyan, may 8 lines talaga ako na hindi ko na na-spit, nag-rumble. Isipin mo, si Price Tag nagga-gun bars kasi gangster sa totoong buhay. Si JD nag-a-addict reference kasi nagsashabu siyang tunay. Kaya, kung mahal mo ang kalikasan, dapat kuha mo na, boy. Pag nalibugan ka sa gubat, ang sibakin mo, kahoy. Kasi ako, mapaharap o likod ng camera, puta, makulit ako all the time. Kaya kitang walang yain kahit di na ako mag-rhyme. Tsaka wala ka sa kalawakan, Lucas. May sarili ka lang mundo. Tsaka hindi ka nakalabas, tol. Malawak lang kahon mo. Kita mo? Sa simpleng mensahe na ihatid ko't na ihayag, na iba ang may isip sa may tornilyong maluwag. Ika'y kinawawa, kinulata, ginulpe, binalagbag. Alam mo pang pinakamasakit, Brad? I-review ko pa to sa channel ko. Tas na naman kita, ibabati ba? Pero pakiramdam ko kahit na-spit ko ng buo o maayos yung round 3 ko, hindi talaga siya aabot dun sa round 3 ni Lucas. Yun, etong battle na to ay iniiwan na lamang ng, tandaan nyo to, ito bilang battle MC. Ito yung mga, lahat po kami, pag naibitaw na namin yung mga lines namin, na-perform na namin, na-upload, natapos yung battle, na-upload, lahat po yan, iniiwan na namin. Bahala na kayo kung anong magiging opinion nyo or masaya ba kayong nanood, nainis ba kayo, o nagtaka, may mga tanong. Minsan, yun nga, bilang battle MC, iniiwan na lang po namin yan na para siyang drawing namin na kayo nang bahala kung anong magiging tingin nyo dyan. Parang mga binigyan na lang namin ng buhay at kayo na lang din ang magkukup-kup or kung anong masaya ba kayo sa mga nangyari, para siyang ganun. Yun, bilang battle MC, masaya akong nagawa namin ni Lucas yung parte ng yung dapat namin gawin. Yun, may mga nagsasabi kasi na kay Lucas to, yung mga opinion nila na yun, para sa akin sobrang solid din nun. Dahil syempre na-appreciate na nila, no, na-appreciate na nila yung style ni Lucas kung gaano kalupit. Ayun din yung isa sa nakakatuwa eh. Kasi dati, may mga napapanood akong ganito na hindi talaga nila sinasabihan nila, tangina, parang tanga, no? Pero ngayon, na-appreciate. Sobrang niyayakap na rin nila yung gantong style na nakakatuwa. Dahil ako, bilang fan ako ng mga MC din dati, no? Kumbaga, pag mga ganyang hindi ko hindi ako masyadong nagagalingan dahil hindi ko siya trip eh. Pero ngayon, no, halos parang kapantay na rin siya ng mga komedyante na kung gano'n na rin siya tanggapin. Yun yung nakakatuwa ron. Kaya nung nababasa ko yung mga comment na para kay Lucas to, no, na din ako na may ganun din talaga siyang angulo pag tinignan nyo. May mga nagsabi naman, para kay Jonas to. Yun nga, kumbaga, eto ay battle lang po, no. Nasa talaga tayo, ang totoong battle natin is nasa realidad. Eto ay iiwan lang natin dyan para magkaroon tayo ng, alam mo yun, may babalikan tayong, pag boring tayo, may mga babalikan tayong pwede natin panoorin. Yun, para sa akin itong battle na to ay sobrang solid nung battle na to. Kahit ako, aminado ko na tangina, hindi ko akalain na ganun kaganda namin may magagawa ni Lucas tong battle na to. At props kay Lucas, sobrang galing ni Zendlook. Sobra. King inang yan. Hindi nasayang yung panahong binuhos ko din doon para maipakita ko kay Lucas na bibigyan kita ng magandang laban. Kasi ganun ako eh. Pag alam ko talagang sobrang lakas nung kalaban, puta, talagang binibigyan ko rin siya ng oras para ayoko kasing makita ng MC na tanginan to, minaliit ako masyado, ganito lang ginawa. Ayoko, gusto ko gagawin ko to at pagtapos neto, masasabi mo rin na nirespeto kita bilang MC. Yun, kayo nang magdidesisyon kung sa hurado, panalo ko dyan. Pero yun nga, may mga kanya-kanya tayong pananaw, mga bossing ko. Yun, masaya ako para sa nagawa namin ni Lucas. At maraming salamat, Flip Top, no? Yun, hanggang dito na mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out!